Telephone call po. Ninenervyos na anunsyo ni Elaine sa boss nito. Mainit ang ulo ni Andrew. Lahat ng empleyado ay nakagalitan na niya kahit hindi pa nangangalahati ang araw. Kung hindi tungkol sa business, ayaw ko makipag-usap. No personal calls. Lalong-lalo na kung galing kay Claire. Yes sir. Nagtatakang lahat dahil kung anong saya ng lalaki. Nang nakaraang mga araw ay kabaliktaran naman ng inaasal nito ngayon. Isa pang napansin ni Elaine ay ang hindi nito pagtawag sa bahay nito. Nitong nakaraang mga buwan ay walang ginawa si Andrew kung hindi tumawag sa bahay nito halos araw-araw. Bumalik sa upuan ng sekretary at inangat muli ang telepono. Ma'am, sorry po. May meeting po siya sa boardroom at hindi pwedeng i-disturb. May pagbibilin po ba kayo? Wala, thank you. Tatawag na lang ako ulit. Nalulumong ibinaba ni Myla ang telepono. Pangatlong tawag niya na yon ngunit hindi pa rin niya nakakausap si Andrew. Hindi naman siya manhid para hindi maintindihan na sadyang iniiwasan siya nito. Boss, una na kami. Umuwi ka na rin. Mag-aalas 12 na oh. Umangat ang ulo ni Andrew mula sa mga ginagawa. Tumango siya at ngumiti ng bahagya. Ibang-iba ng itsura niya sa loob ng 3 buwan mula nang biglang umalis si Myla. Malalim ng mga mata niya dahil sa puyat at malaki ang binawas ng kanyang timbang. Nang mawala ang dalaga sa bahay niya, dala nitong umalis ang lahat ng saya at kulay sa kanyang buhay. Halos hindi niya matiis na nagtatagal sa bahay dahil lahat ng sulok nun ay nagpapaalala sa kanya rito. Nagbalikan sila ni Claire at pagkatapos ng 1 buwan ay lumipad ito muli sa Amerika upang asikasuhin ang naiwanang negosyong tinatayo doon. Matagal na rin siyang nawala ng pagmamahal sa fiancé at inintay na lamang niyang manggaling dito ang kanilang paghihiwalay. Na mawala si Myla, hindi niya malaman ang gagawin. To keep his sanity, sinubsob niyang sarili sa trabaho at upang hindi makauwi kaagad. Halos gabi-gabi ay lumalabas siya, may kasama man o wala at nilulunod ang sarili sa alak upang makatulog na lamang pagdating sa bahay. Tiningnan niya ang oras, nang makitang malapit ng maghating gabi ay inangat niya ang telepono at nag-order ng pizza. Pagkuha ipinagpatuloy niya ang pagtatrabaho. Ate, magpahinga ka naman. Gabing-gabi ni pulis pagko-compute pa yung ginagawa mo. Baka mamatay ka na niyan, biro ni Susan. Ngumiti na lamang si Myla sa kapatid. Malaki rin ang pinayat niya at nawala ng sigla sa kanyang mga mata. Inasikaso na lamang niya ang tindahan na ngayon ay isa ng mini grocery. Tinutulungan din niya si Susan sa negosyo nitong high-speed sewing. Siya na rin ang tumatayong bantay noon kapag nasa eskwelahan ng kapatid. Ipinagpatuloy rin ni Ruel ang pag-aaral pero tumutulong pa rin ito kapag nasa bahay at walang gaanong aralin. Ate, mahinang tawag ni Susan. Naalala mo pa ba siya? Matagal siyang hindi sumagot. Hindi siya madaling kalimutan pagkawaituran niya. At ayaw ko pa siyang kalimutan, mahal na mahal ko siya. Pinili ng manahimik ni Susan ang marinig ang lungkot sa tinig ng kapatid. Hindi nito maintindihan kung bakit sino pang napakabait ay siya pang tinamaan ng ganong katinding kabiguan sa pag-ibig. Matutulog na ako ate. Mamaya'y paalam nito. Good night, good night. Nang pumasok to sa silid ay huminto na siya ginagawa si Myla. Kamusta na kaya si Andrew? Tanong ng isip niya. Naalala man lang ba niya ako kahit paminsan-minsan? Napatingin siya sa telepono. Wala sa loob na pinindot niya ang number sa opisina ng lalaki. Alam niyang wala nang sasagot noon dahil pasado 12:00 na ng gabi. Nang ikatlong pag-ring ay may nagangat sa kabilang linya. Parang tumalon ang puso niya sa kanyang lalamunan. Hello? Bati ng isang pagod na tinig. Hindi siya sumagot, napapikit siya. Dagling pumasok sa isip niyang gwapong mukha ni Andrew. Hello? Medyo iritado ng tanong lalaki. Andrew, si Myla to. Kamusta ka na? Parang nakuryente si Andrew nang marinig ang boses ng dalaga. Sa tagal ng panahong hinihintay niyang tawagan man lamang siya nito at hindi nangyari. Kung kailan hindi na siya umaasa ay doon niya biglang narinig ang boses nito. Myla, kamusta ka na? Nasaan ka? Nandito ako sa bahay namin. Kasasara ko lang ng tindahan ko. Naalala mo pa sina Mike at Lourdes? Hindi ba't kinuwento ko na sila minsan sa'yo? Oo. Pinautang nila ako ng puhunan. Lumago naman at ngayon kaunti na lang bayarin ko sa kanila. Saglitong natahimik. Doon din ba napunta ang binayad ni Claire sa'yo sa pag-aalaga mo sa akin? Anong sabi mo? You heard me. Hindi mo man lang hinintay na makauwi ako at nagpaalam ka man lang sana sa akin. May hinanakit sa tinig na saad nito. Yun bang sinabi niya sa'yo? Na binayaran niya ako? Hindi to umimik. Nang dumating ako sa bahay mo, naroon na si Claire. Simulang paliwanag niya. Inaway niya ako, pinaalis sa bahay mo. Binantaan na huwag kitang tawagan o makipagkita man lang sa'yo.
Binigyan niyang halagam na pagkasunduan namin. Hindi ko tinanggap yun dahil nung tinanggap ko ang alok niyang trabaho. Hindi ko inakalang matututunan kitang mahalin. Matagal na namayan yung katahimikan sa linya, napapikit si Myla. Hindi siya naniniwala sa akin, sigaw ng isip niya. Parang gusto niyang manlumo. Bakit ngayon ka lang tumawag? Narinig niyang tanong nito. Tinatawagan kita pero lagi kang nasa meeting o hindi kayo wala ka. Nawalan na ako ng lakas ng loob na tawagan ka pa ulit. Isa pa, narito na si Claire. Isa lang ang mahalaga sa akin, Myla. Isa lang ang gusto kong malaman. Mahal mo pa ba ako? Siya naman ang matagal na natahimik. Palagay mo ba, tatawagan kita kung hindi na kita mahal? Maya-may mahina niyang tugon. Magkita tayo, Myla. Kailangan mag-usap tayo. May urgency sa tinig nito. Hindi na, Andrew. Sapat na yung naitama kung anumang kamali ang nasabi sa'yo ni Claire. Alam kong ginawa niya yun dahil sa labis niyang pagmamahal sa'yo. Ikaw ang mahal ko. Please. Muna akong pahirapan pa. Bago mapabulalas ng iyak, mabilis na niyang ibinaba ang telepono. Myla, wait. Myla! Binagsak ng malakas ni Andrew ang telepono. Sari-saring damdamin ang nadarama niya, magkakahalong tuwa, galit at panghihinayang. Tuwa dahil sa nalamang mahal pa rin siya ng dalaga. Galit kay Claire sa pagsisinungaling nito sa kanya at panghihinayang dahil hindi niya naitama kung ano man ang nasa isip ni Myla. Nawala na siya ng ganang magtrabaho. Bigla siyang tumayo, hindi na niligpit ang mga nakakalat na papeles sa mesa. Nang nasa sasakyan na ay natigilan siya. Ayaw niyang umuwi dahil alam niyang katahimikan na naman ang sasalubong sa kanya roon. Naisip niyang pumunta sa party ng isang kababata niyang kagagaling lamang sa Amerika. Hindi pa umuwi si Claire galing New York at napagpasalamat siya dahil hindi niya alam kung anong gagawin dito kapag nagkataon. Nasa kasagsagan ng party nang dumating siya, may bandang tumutugtog sa poolside at nagsasayawan ng kanyang mga kaibigan. Ang iba ay nasa pool table, habang ang iba ay nasa bar. Punong-puno ng tao ang bahay. Parang nagsisi si Andrew sa pagkakapunta niya doon. Gusto sana niyang makausap ang kaibigan tungkol sa kanyang problema. Akala niya kakaunti lamang ang bisita nito. Tumalikod na siya upang lumabas sa gate. Andrew, hi! Napalingon siya sa pinanggalingan ng tinig. Nakita niya si Tiffany, ang kababata niya. Napakaganda pa rin ito. Tiffany, kamusta ka na? Bati niya. I'm okay. Kamusta na kayo ni Claire? Iba ang tono ng pagtatanong nito kaya napakunot na siya. Nagtatanong ang tinging pinukol niya rito. Andrew, we have a lot to talk about. You are my friend and you have a right to know what's going on. Stick around. I'm going to tell you a lot of things. Though I'm afraid you won't like me any better for it. Bago pa siya makapagtanong ay may kumayag na kay Tiffany na pilitan tong sumama sa isa pa nilang kabarkada. Dumiretso siya sa mga magulang ng babae at pagkatapos magbigay galang sa mga ito'y kumain na muna siya at umupo sa sala habang umiinom ng champagne. Ayaw niyang malasing hanggat hindi niya naririnig ang sasabihin sa kanya ng kaibigan. Magdadalawang oras na siya sa sofa at halos makatulog na nang biglang may tumapik sa kanya. Antok ka na? Umupo sa tabi niya si Tiffany. Noon niya nakitang 3:00 na at halos ilan na lamang silang bisita sa tahanan nito. Tapos ng party. Sorry Tiff, pagod kasi ako, tinaantok ako doon sa nakain at nainom ko. Walang kaso yun. You needed all the rest. You could get sa ikakwento kong bad news sa'yo. Kanina ka pa pa-suspense. Ano ba yun? Tinitigan siya nito. Andrew, kayo pa rin ba ni Claire? Sa pagkakaalam ko, oo. Bakit? Hindi to komportable sa sasabihin pero ayaw nito magmukhang gagong kababata niya. Kaya tinuloy nitong nasimulan. Alam mo naman na sa New York ako nagstay. Nalaman ko doon na may ka-live-in si Claire na DJ ng isang club. Kumunot ang noon niya. Sabi sa akin may business deals daw sila doon ng mga magulang niya. Come on, nakita ng dalawang mata ko kung paano sila mag-loving-loving sa harap ng maraming tao sa loob ng club. I believe umuwi siya dito ng mga 1 month but when she went back to New York, she resumed her affair with the guy. Kumuha pa siya ng condo unit para sa kanilang dalawa. I saw them countless of times sa mga bar and parties ng mutual friends natin doon. Stephen ang pangalan ng guy. Tumahimik si Andrew, maya-maya ay ngumiti. Napahalakak siya at biglang niyakap ang kaibigan. Tiffany, you're an angel. Thanks for the wonderful news. Rumihistrong pagkalito sa mukha nito. Ang tingin itinapon nito sa kanya ay parang nagsasabing, Are you that tired? Is it the champagne or you have simply gone nuts? Ganito kasi yon. Simula niyang paliwanag. Matagal na akong walang gusto kay Claire. May iba na akong mahal pero dahil ayoko namang mapahiya si Claire, hinihintay kong hiwalayan niya ako. Ngayon binigyan mo ko ng rason para makipaghiwalay sa kanya.
Ay sus, akala ko pa naman ako tong Black Angel mo na magdadala sa'yo ng malagim na balita. Nailing na sabi nito. So, who's the lucky girl? You don't know her, but I'm the one who's very lucky to have her. Pag nagkaayos kami, you bet your life na ipapakilala ko siya sa'yo. Gusto ko pa ring malaman ang pangalan niya. At least you owe me that much for the wonderful news I brought you. Tukso nito. Mailang pangalan niya. Myla Di Guzman. Goodness! Si Myla Di Guzman? Siya ang summa cum laude ng batch namin. May kilala ka bang Myla? Takang tanong niya. At summa cum laude pa? Natural, hats off kami lahat sa kanya. Full scholar siya since elementary hanggang high school. Lagi siyang valedictorian at nang pumasok ng UP ng college, nag-graduate siya ng summa cum laude. At alam mo kung bakit kami hats off sa kanya? Sobrang bait niya at before graduation nang namatay ang parents niya sa isang vehicular accident. Siya ang tumayong magulang sa dalawa niyang kapatid. Hindi niya pinahinto ng pag-aaral ang dalawa and despite that very huge setback, umakyat sa stage with the highest honor. Parang ayaw kong maniwala, nahiling niya sabi. Baka hindi naman yun ang Myla ko. Alam mo, nandirito yung yearbook ko. Tingnan mo picture niya. Inabot nito sa kanyang nakakalat na yearbook sa isang bahagi ng sala at hinanap ang babaeng pinagtatalunan nila. Heto oh, siya bang sinasabi mo? Hindi makapaniwala si Andrew sa nakita. Si Myla nga ang babae sa litrato. Nakahawak to ng diploma at naroroon ang ngiti nitong makakapanlambot ng puso niya. Hey, baka matunaw yung litrato niya, tukso ni Tiffany. Bakit parang hindi mo alam kung sino siya, pinagsisigawan mong mahal mo na? Alam mo Tiff, we met on a very unusual circumstance. Matatawa ka siguro pero hindi ko siya nakilala bilang bright girl ng UP. Teka, may address ka ba niya? Nasa likod ng yearbook ang lahat ng addresses namin. Nandun din siguro yung kanya. Hinanap niya ang address ng dalaga. Alas 5 na siya nakauwi dahil nagkwentuhan pa sila ni Tiffany at ng nobyo nito. Sa unang pagkakataon, simula nang mawala si Myla, umuwi siya sa bahay na sinalubong lahat ng alaala ng dalaga doon. Natulog siya sa masayang isipin na ilang oras na lamang at magkikita na sila nito. Matamlay si Myla nang magbukas ng tindahan. Linggo noon, kaya umaga pa lamang ay dinudumog na sila ng mga mamimili. Panandalian niya nakalimutan ng sakit sa dibdib at hinarap ang mga namimili na parang wala siyang mabigat na problema. Mag-isa lamang siya sa bahay kasama ang mga katulong sa tindahan. Dahil nagsimba si Ruel kasamang nobya nitong si Christy. Samantalang nag-deliver naman ng damit si Susan sa mga customer nito. Alauna nang mabawasan ng mga tao. Pakaramdam niya ay pagod na pagod siya dahil hindi siya nakatulog ng buong gabi at napakaraming trabaho ang kanyang hinarap buong umaga. Bukod sa tindahan ay nagde-deliver din sila ng groceries at soft drinks kapag talagang maraming order. Inasikaso niya lahat ng iyon, kaya ng katanghalian ay sumuko ng kanyang katawan. Noemi, kayo na munang dalawa ni Sylvia ang magbantay dito. Utos niya sa tauhan. Sabihin mo kay Roel na siya na mag-asikaso ng mga orders for delivery. Magpapahinga lang ako dahil masakit ng ulo ko. Pagkahiga ay nakatulog kaagad si Myla dala na sobrang pagod. Madilim na sa kanyang silid ng magising siya. Naramdaman niyang may humahaplos sa kanyang muka. Wala sa loob na hinawakan niyang kamay na iyon. Nilapit sa bibigat ninampian ng halik. Sabay sambit sa pangalan ni Andrew. Akala niya nananaginip pa rin siya. Nang maramdaman ng init ng kamay na humahaplos ulit sa kanyang buhok, napadilat siya at biglang napaupo. Si Andrew, nakaupo ito sa gilid ng kama niya. Sa madilim na silid na aninag niyang mukha nito. Bagaman malaki ang pinayat ay gwapo pa rin ito na lumika ng pamilyar na kabog sa kanyang dibdib. Kamusta ka na, Myla? Mahinang tanong nito. Paano mo ko natuntun? Hindi ba sabi ko sa'yo, hindi na kita pakakawalan? Sabihin mo nga sa akin ulit yung sinabi mo sa akin sa telepono kaninang madaling araw? Nakangiting tukso nito. Hindi niya pinansin ang biro nito. Si Claire, nasa New York siya. Isang buwan lang siyang nagstay dito nung umuwi siya. May ka-live-in na siya doon. Walang pait sa tinig nito habang kinakwento yon. Wala akong alam tungkol doon. Hindi ko alam na yun ang dahilan ng pagpunta niya doon. Defensive niyang sabi. Alam ko, di sana na ipagtanggol mong sarili mo sa kanya noon kung alam mong ginagawa niya. Ikaw, paano mo nalaman? Umuwi yung kababata ko galing sa States. Si Tiffany de los Santos. Siyang nagbalita sa akin. Kaibigan mo si Tiff? Gulat niyang tanong. Sabay kaming pinanganak sa isang hospital. Sawang-sawa na nga ako sa pagmumukha nun. Pero sa dami ng naitulong niya sa akin ngayong araw na to,
Angel yata siya ng buhay ko, sabi niya. Ngayon gusto ko marinig ulit yung sinabi mo sa akin sa telepono. Hindi ka nagagalit na naglihim ako sa'yo? Na inilihim kong pagkatao ko? Kung hindi mo inilihim, baka hindi ako nagkalakas ng loob na pormahan ka. Summa cum laude ka pala? Hindi naman, nangingiti na niyang tugon. Gusto kong marinig, Myla. Seryosong pahayag nito. Mahal mo pa ba ako? Mahal na mahal kita, Andrew. Hindi mo lang alam kung gaano kadilim ang buhay ko. Nang bigla ka nawala sa akin. Walang pangingiming lumapit siya rito at humilig sa dibdib nito. Niyakap siya nito ng mahigpit at kinulong sa mga bisig. Hindi mo rin alam, May, kung gaano kahirap para sa akin nung mawala ka. Akala ko tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa akin. Ganyan din ang nadama ko. Magsisimula tayong muli. Gagawin nating normal lang medyo kakaiba nating simula. Aayusin natin ang lahat. Pangako nito. Pero bago yon, may dinukot ito mula sa bulsa ng pantalon. Nilabas nitong munting kahon at binigay yun sa kanya. Binuksan niya ang kahon at napaiyak na makitang isang mamahaling singsing. May nakaukit sa loob noon na I love you, Myla. Tandayan ang pagmamahal ko sa'yo. Napatingin siya kay Andrew. Naroon na muli ang ningning sa mga mata niya habang buong higpit na niyayakap to. Ibinalibag ni Claire ang pintuan ng private office ni Andrew. Nagangat ang tingin ng lalaki na bigla sa ingay. Nakita niya ang dating nobyang namumula sa galit habang nakatingin sa kanya. Claire, kailan ka pa dumating? Kalmanting tanong niya. Damyo, Andrew! Hindi mo ba talaga titigilan si Myla? Nasa New York ako tinitis ang pag-iisa doon samantalang ikaw nagpapasarap dito. 2 buwan at kalahati nang nakakalipas mula na magkitang muli sina Andrew at Myla. Regular niyang dinadalaw ang dalaga sa bahay nito. Kasundo niyang mga kapatid nito pati ng mga kaibigan nitong sina Mike at Lourdes. Lagi na rin silang lumalabas sa gabi at hindi nila tinatagong relasyon nila. Ipinakilala na rin niya ito sa mga kaibigan. Wala na siyang mahihiling pa sa relasyon nila. Marami pang bagay na tutuklasan nila sa bawat isa't alam niyang wala pa sila sa katiting na maari pang mangyaring maganda sa kanila. At kapwa sila panatag dahil alam nilang hindi basta-basta matitinag ang kanilang relasyon. Malaking pagsubok na ang kanilang dinaanan. At ngayon nga ay nakatayo sa harap niya ang dahilan ng pagtitiis nila noon. Anong kailangan mo, Claire? Malamig niyang tanong. Sabihin mo na't nagmamadali ako. Manunod pa kami ng sini ni Myla. Walang hiya ka? Hindi ka na nahiya sa akin? Bakit? Ikaw ba nahiya ka sa akin habang niloloko mo ko? Tanong niya. Natigilan si Claire. Anong ibig mo sabihin? Bakit ka pa nag-aksaya ng perang pamasahe pa uwi dito? Sana ipinambayad mo na lang sa condominium yon ni Stephen. Paano? Alam mo, Claire, kung nakakabalita ka tungkol sa akin, nakakabalita din ako ng tungkol sa'yo. Matagal na kitang hindi mahal. Hindi nga pala kita minahal. Hinihintay ko lang na ikaw ang tumapos ng relasyon natin. Pero wala ka palang balak tapusin. Balak mo pala kami pagtuhugin ng DJ mo. Matagal nang tapos ang relasyon natin. Ngayon ang kapal mo naman kung magtatagal ka pa dito sa opisina ko para eskandaluhin ako. Mahabang tinig niyang pahayag. Napaupo si Claire, ang katunayan ay wala itong lalamang balita tungkol kina Andrew at Myla mula sa Amerika. Kusa talaga siyang umuwi nang malamang buntis siya kay Stephen at ayaw akuin ng DJ ang bata. Lagi na silang nag-aaway at nilayasan na siya nito. Umuwi siya kaagad, naghanda na kasi nungaling ang inabuso siya sa New York at nagdadalang tao siya. Alam niya susuportahan siya ni Andrew. Pag-uwi niya nalaman niya mula sa mga kaibigan ng latest na balita at hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon upang kumprontahin ng lalaki. Okay, kung ayaw mo umalis dyan, bahala ka. Sabi ni Andrew, hindi nga lang kita maasikaso dahil marami talaga akong gagawin. Katunayan ngayon may trabaho pa akong dadalahin dahil magpapatulong pa ako kay Myla. Iniba ng babae ang taktika, pinatuloy nitong mga luha. Buntis ako, Andrew. Maawa ka sa akin. Papatayin ako ni Papa kapag nalaman niya to. Wala na ako may tutulong sa'yo, Claire. I can give you the number of some very good counselors. Pero hanggang doon na lang yon. Matagal bago umalis si Claire. Isinubsob muli ni Andrew ang sarili sa ginagawa. Nakalimutan na niyang naroon pang babae. I'm leaving, anunsyo nito. Fine, good luck. Hindi siya tumayo para ihatid ito sa pintuan. Habang naglalakad to papalayo, nagpasalamat sa Diyos si Andrew at namulat siya sa tunay na kulay ng dating nobya. Ang cute ng anak ni Claire. Oo nga, kasalukuyang lula ng eroplano pabalik sa Maynilang mag-asawang Myla at Andrew matapos ang halos 2 buwan nilang honeymoon sa Australia at Hawaii. Nang nasa Sydney sila ay nakita nilang kapatid ni Claire na doon na naninirahan kasama asawa nitong British.
Inampon ng mga itong anak ng babae dahil hindi sila magkaanak. Dito na rin nila nalamang matapos makapanganak ni Claire ay bumalik to sa New York at muli nakipag-live-in kay Stephen. Iniisip mo ba si Claire? Tanong ni Andrew. Oo, kung hindi sa kanya, hindi sana kita nakilala. Hindi sana ako ganito kasaya ngayon, sagot ni Myla. Ako rin, mabuti na rin napunta sa kapatid niya ang bata. Claire will never make a good mother. Sobra ka, malay mo naman, tugon niya. I'll bet my life on it. Eh ako, palagay mo magiging mabuting ina ako? You'd be perfect. Asawa na nga kita. Bakit? May asawa bang pinipintasan ng magiging ina ng anak niya? Nakangiti niyang sabi. Oh, by the way, 6 weeks delayed ang period ko. Bumili ako ng pregnancy kit and the test turned out positive. Pumunta ako sa isang obstetrician and guess what? Magiging daddy ka na. Talaga? Nagniningning ang mga matang tanong nito. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Kanina ko lang na-confirm eh, ngiti-ngiti si Andrew. Hinawakan itong kamay ng asawa at pinisilyo ng mahigpit. You made me very very happy. I love you very much. And I love you forever. Hinalikan itong asawa na mariin sa labi. Halik na punong-puno ng pagmamahal at pangako. Dito na po nagtatapos ang maikli nating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muling magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.